PGMN, no? Medyo nabitin po ang karamihan sa atin. Ang tanong nga na nakakarami, yun na ba yun? Yun na yung ano? Yun na ba yung tinatawag nating video na makakapagpabagsak kay Martin? O diversion lang ito? Kasi tama naman po, no? Nag-expose po siya ng mga katiwalian dyan po sa HOR, di ba? Wala pong problema doon. Malaki po yung budget, lumalaki yung budget sa HOR. Tapos sila po ay mayroon pong yung paggasta po nila ng kanilang mga MOE ay sa tingin natin hindi nararapat kasi napaka-ipokrito nila na sa sinisita nila si BP Sara na hindi proper yung paggastos ng confidential fund, pero sila naman po gumagastos ng MOE through ano lang po, sa pamamagitan lang po ng certification. Pero sabi nga natin, yun po yung patakaran nila eh. Alam niyo yun, gumawa po sila ng mga batas para mapaboran sila. So, kung diyan po magpo-focus yung mga tao, kung lahat po tayo magagalit lang tapos dahil sa MOE, yan po yung may sinusunod po sila niyan, yung MOE by certification. At saka yung paggasta po nila ng pera na hindi po sila nagli-liquidate ng maayos dahil for ano lang nga, certification. Yung iba nga, certification na nga, ayaw pang magano. Hindi pa nakakapag-liquidate ng maayos. So wala po tayong problema. Malaki po yung problema ng House of Representatives dyan. Kaya lang po, sa kasawiang palad, hindi po yan yung gusto nating expose. Di po ba? Problema po yan, pero hindi po yan yung pangunahing problema ni Martin. Ang problema ko po ngayon, bakit magdidil tayo sa mas maliit na problema kung sisingilin natin si Martin? Kaya sabi ko, bakit ganun yung expose nila? Bakit hindi sila magdeal sa mas malaking perang involved at pera po ng taong bayan, maraming nasasalanta dahil diyan sa flood control na yan. Flood control po yung pangunahin. Ito po yung tinuturo natin na pinakamalaking pagnanakaw sa loob ng, kumbaga yung pagnanakaw po sa HOR, okay po yan, may pagnanakaw po sa HOR. Pero ikumpara nyo po sa pagnanakaw sa flood control, hindi incomparable po eh. Darating po tayo riyan, pero dapat kasi ang priority natin yung mas malaking pagnanakaw, di ba? Kung ako po, being honest, magiging honest po ako sa inyo. Sa tingin ko po, mas diversion to eh, kaysa sa expose. Kasi matagal na pong in-expose yan eh. Nila Sas Rogando Sasot, nila Joey, itong MOE na to. Di ba? Matagal na po yung in-expose nila, kaya nga may t-shirt sila na hindi mo pera yan. Oh. Matagal na po yung issue yung paggasta nila ng overprice. Okay. Kaya sabi ko, asa na yung flood control? Akala ko, yung ginawa nila ng video, talagang paano nagnakaw si Martin ng flood control. Bigla ko naisip, putya, pwedeng kasalanan talaga to. Kaya lang pag pinukuso niya yan, halimbawa, nireklamo niyo si Martin, eto po yung dahilan, yung mga ine-expose nila. Ano irereklamo niyo dyan? Nagawa na nga nila ng paraan na yung batas inayon nila sa kanila. Di ba? Ano po yung reklamo, ano po ang kumbaga, ano talaga yung nilabag nila sa batas? Siguro ang nilalabag lang nila, makakapal ang mukha nila. O yun lang. Pero ang katotohanan, ano po yung nilabag nila sa batas?
Meron po talaga silang certificate, liquidation by certification. Hangga't hindi nyo nababago yan, taon-taon talaga yan dahil mga makakapal ang mukha nila eh. Ang pinakanilalabag lang nila, makakapal ang kanilang pagmumuka. Pero dito po sa flood control project, dito po talaga malinaw yung pagnanakaw dito. Dahil ghost project eh. Ninakaw nila yung trilyong pera. 805 billion ang binibintang ng mga... Kasi po kung dito tayo magpo-focus, kakalimutan na natin yung expose ng 18 ex-soldiers. Kakalimutan na natin si Gutesa, kakalimutan na natin sila Diskaya, yung mga Bulacan, yung mga ghost project sa Bulacan. Kakalimutan na natin sila. Kasi gusto natin pumukus tayo sa pagnanakaw at higit sa lahat, kakalimutan na natin na naghanap tayo ng mga mastermind. Kakalimutan na natin yung sinabi ng na mastermind ng flood control project, si Martin Romualdez. Mag-focus na lang tayo sa nakawan dito sa HOR para si Martin lang. Kasi po ngayon, naglabas yung ombudsman, dalawang mastermind. Si Martin Romualdez tsaka si Saldico. Walang problema, sabi natin. Pero meron pa kayo nakakalimutang mas mastermind pa dyan sa dalawa na yan. O kung dito tayo magpo-focus, kakalimutan na natin yung mas mastermind sa mas malaking krimen. Ang gusto niyong fokusan, mastermind si Martin Romualdez, kasabwat ng kanyang asawa, dito sa pagnanakaw ng mga pondo ng budget ng HOR. Yan yung nilalaman ng PGMN. O walang problema dyan. Kaya lang maliit bagay yan, maliit na bagay. Kumpara sa flood control. Hindi ko po sinasabing walang nakawan dyan. Di ba? May nakawan, nakikita nga natin eh. Taon-taon tumataas ang budget, taon-taon hindi malinaw kung paano ginagastos. Oh, may nakawan dyan, pero hindi po kami interesado dyan sa nakawan na yan. Ang interest po ng taong bayan, yung mga magnanakaw sa flood control. Katulad po ng wala ring interest ang taong bayan, dito po sa mga sinasabi niyong pagnanakaw ni BP Sara. Wala pong interest ang taong bayan dyan sa impeachment niyo. Ano ba pagkakaiba ng impeachment dito sa in-expose ng PGMN? Oh. Ang pagkakaiba lang nila, parehong hindi involved yung nakaupo sa gobyerno ngayon. Yung pinaka-ama ng gobyerno, parehong hindi involved dyan sa impeachment ni BP Sara at saka sa in-expose ng PGMN. Nakukuha niyo po ba? Fidan tayo ng fidan, o gumagawa kami ng paraan. Ito, in-expose na. Na-expose na. Alam niyo, susunod na chapter niyan, namin yan. Iimbestigahan namin si Martin dyan sa mga katiwalian niya sa House of Representatives. O di matutuwa tayo dapat kasi ayan na, nahuli na yung mga demonyo. Yung mga demonyong mag-anak. Walang problema dyan. Pero may mas malaki na i-ignore na naman natin. May mas malaking nakawan na hindi dapat, yun dapat ang pinaprioritize ng lahat. Hindi po yung mas maliliit. Hindi ko po sinabing maliit na nakawan to. Pwedeng bilyon din yan. Eto pong sa flood control, trillion po eh. Yun, dun po ako nang hihinayang. Baka hinihila tayo papunta rito sa usapin ng mabanta, papunta rito sa usapin ng mga suhulan, papunta rito sa usapin na eto na ang pinaka pinuno ng mga magnanakaw, si Martin Romualdez. Walang problema. May ebidensya, pinapakita. Okay, kaya lang, sinasabi rin nila na ito dulot ng mga pagpapaikot sa batas ng mga di ba? Yun yung tema eh. Nakakapagnakaw sila ng legal, ng ganun.
Bakit hindi natin unahin yung mas malaking illegal? Do'n ako nalungkot kasi putya ang tagal, 1 linggong pinag-usapan, lahat ng media involved. Oh, ako nakakaano na 'tong mga ano, another diversion ba 'tong PGMA na 'to? Wala akong pakialam diyan kung kayo ay, hindi kayo maka-Duterte o wala akong pakialam kung ano pa kayo. Lagi dahil ito ay matindi yung promotion ninyo. Parang nanood ka ng pelikula na mas maganda pa yung ano, mas maganda pa yung preview. Yung mga comedy ng Pilipino na lahat pala ng comedy naroon na sa commercial. 'Pag pinanood mo, yun na rin. Hmm. Kaya nga po, si Martin Romualdez lang po tsaka yung asawa niya, yung parang, gustong ano rito 'no, idiin. Pero 'pag diniin natin 'yan, tama po 'yan. Malamang 'to natunugan na sila ni Martin. Kaya yung sinasabi ni Martin na ididiin siya, eto na yun. Hindi ko po pinagtatanggol si Martin. Yan talaga si Martin, makasalanan. Sabi ng ano, ng ombudsman, eh, ah, mastermind, eh, pero meron pa po, eh. Hindi lang po 'to ang krimen sa Pilipinas, yung krimen ng, budget ng HOR. Ang pinakamatinding krimen sa Pilipinas so far, yan pong issue ng flood control. Bakit po ba pilit niyong, tinatabunan niya ng panibagong issue? Hindi po kami, focus po kami sa flood control. Eh, total same people din naman, okey lang sana kung ibang tao. Kung si Martin din yan, eh, di unahin na natin si Martin dito sa flood control, 'di ba? Oh, ako nakikita ko 'to kasi eto, real talk, 'pag kinasuhan niyo si Martin diyan, absuelto yan. Bakit? Ano ba illegal sa ginawa nila? Sa totoo lang po, hindi naman illegal kaya nga ang ano natin, ang panawagan ng mga nag-expose niya noon, tanggalin niyang, yung liquidation by certification, 'di ba? Oh, yun lang naman. Inunahan na kayo bago niyo expose yan, meron na po sila nagawang paraan diyan, liquidation by certification. Kaya yun po yung sinusunod nila, nagle-liquidate sila ng kahit walang mga resi-resibo. Anyways, so yung drama na yan, kung yan na yun, bilib rin naman, ngayon ko lang po napakinggan yang CJ Hero. Bilib din ako sa husay niya sa pananalita, pero tama po yan, eh, kung hindi po namin nalaman yung tungkol sa flood control, baka malula kami na nakanganga habang pinapanood yan. Pero ang laki po ng pera ng involved sa flood control, eh. Ang lalaking tao po ng involved. Mas malalaki pong pera yung, pinag-uusapan dito sa flood control at ito po ay illegal. Illegal po 'to, eh. Eto pong kasi magagalit lang tayo, parang in-expose lang na ganyan pala ginagawa nila pero hindi po siya illegal. Nag-legalize na yung pagnanakaw. Bago tayo pumunta diyan, unahin na natin 'tong 'pag sinampahan natin ng kaso, ay puwede silang makulong. Yan, sampahan niyo ng kaso, hindi makukulong yang mga yan. Oh, kasi legal, eh. Ah, Me Sana meron din daw sa panig natin. Wala naman pong problema, mas malalaki po yung problema ng mga binigay sa mga Duterte kaysa diyan. Ah, ang laban po ng mga Duterte hindi po para sa mga liquidation lang. Ang laban po ng mga Duterte talagang sinisibak po nila si VP Sara.
Alam niyo po ang solusyon ng lahat? Gusto niyo bang sabihin na mag-focus tayo dito? Isa lang naman po ang solusyon diyan, eh, sa lahat po ng ito. Manalo po si VP Sara, malulutas po yung mga problema ng pagnanakaw sa gobyerno. Kaya ang focus po natin, baka maganda yung suggestion mo, di ba? Dapat tutukan din natin yan. Wala pong problema dyan sa pagtutok. Tinututukan nga yan nila Sas, eh. Narinig ko na nga yan kala Sas, kala Joey. Pinag-uusapan na nila yan. Siyempre dahil hindi naman kasing ganda ng presentasyon ng PGMM na ang pagkakagawa nila, maaring hindi ganun kalaki yung ano. Pero marami na po nag-expose sa atin yan. Sa hanay po ng mga Duterte. Wala naman pong problema dyan, eh. Kaya lang po, ang pinaka-immediate po ngayon, iligtas natin si VP Sara dito po sa mga machination nila kasi pag sila pa rin po ang presidente, hindi pa rin po matatapos yan. Nahit na nga natin, eh. Ang problema po natin, alam na po natin yan, hindi po yan malulutas sa kasalukuyang administrasyon. Ito po lahat yan, pati po yung mga flood control program na yan, project na yan, alam natin na hindi yan malulutas ngayon. Huwag po kayong na may expose na ganyan, malulutas yan ngayon. Hindi po yung malulutas. Ang labanan po niyan, kinakailangan po sa bagong presidente at ang presidente dapat si VP Sara. Kasi pag hindi rin po si VP Sara ang presidente, as is lang tayo. Ano po yung kahulugan ng as is? Ganito lang. Lahat ng problema isisisi sa Duterte. Sa tingin nyo ba malulutas po yan kahit na anong expose natin dyan? Kasi alam ko na yung tunguhin yan. Kami na naman sisisihin nyo na bakit walang tumututok dyan. Meron na po. Naunahan na po yan nila Sas. Na-present na nila yan sa mga usapan nila Joey. Matagal na po. Makinig po kayo kila Congressman Ungab, na-expose na po nila rin yan. Di po ba? Ang point ko lang po, alam po ng mga Duterte ang tunay na problema ng Pilipinas. Hindi po yung wholesale po yung pagtingin natin, eh. Alam po natin kung sino yung mga pangunahin natin problema. Di ba? Alam po natin yung tunay na problema rito. Ang tunay na problema dito sa Pilipinas, kasama po yan, maliliit na bagay lang po yan. Pati po itong flood control na to, kasama rin po yan sa problema. Pero hindi po yan yung pangunahing problema. Yung bakit mayroong ganyan? Bakit nangyayari yan? Di po ba? So wala pong solusyon. Ibig nyo sabihin, yung expose na yan, magkakaroon ng solusyon yan? Wala. Expose lang yan. Dahil yung mga action dyan sa mga yan, maaaring hanggang kay Martin lang yan. Maaaring lang, pero doubt pa rin tayo kung titirahin nila si Martin. Kasi mas takot sila kay Martin, eh. Kita nyo, tahimik na yung pagbira kay Martin ngayon. Bakit? Nagsalita na si Martin, eh. Hindi ako papayag na ako lang. Mandadamay ako. Ngayon, kung masaya na kayo na ganyan lang, purpose lang, maliit na bagay, ako hindi. Hindi ako nasihan. Ang gusto kong expose niya kay Martin ng PGMN, paano sila talaga nakapagnakaw ng flood control. Bakit po hindi nila expose yung flood control? Kasi pag in-expose mo yung flood control, hindi po pwedeng tumigil lang kay Martin at saka kay Saldico. Kinakailangang may mahit ka pa na binibigyan din ng maleta nitong 18 ex-soldiers. Binigyan din ng maleta nito nila Gutesa. Okay. Hindi ko po sinasabi na kakampi tong PGMN ni BBM. Wala akong problema, hindi ko po pinoproblema yan. Ang pinupunto ko lang, hindi to yung ine-expect natin na makakapagpabagsak kay Martin. Di ba? Hindi ito, eh.
Kaya parang mas nakaka-excite pa yung promotion. Kumbaga sa pelikula, ang ganda-ganda ng promotion pero pagdating ng pelikula ang pangit pala ng kinalabasan. Okay.